araw na to, 4th anniversary namin mag-asawa. Sa 4th year nga namin, ngayon lang kami makakapag-celebrate ng anniversary. Ay nga, madalas, kapag anniversary namin, lagi siyang nasa barko. Kaya tara, samahan nyo kami at pupunta tayo sa Manila Ocean Park at sa Hotel H2O. Nasa NLEX na nga kami, biglang naalala ng asawa ko na coding pala yung sasakyan, kaya napa-research ako sa Google talaga. Nakita ko nga na kahit coding pala ay may window hours. Stress ako ah. Stress mo? Oo, hindi mo chinek kagabi. Alam mo ba ito naalala? May nahuli kasi. Pero kasi pero dito wala naman nahuhuli ng gano'n. Bale, kahit coding yung sasakyan nyo, basta window hours, pwede kang makadaan sa Manila roads. Bawal ka lang makadaan kapag 7 a.m. to 10 a.m. rush hour and 5 p.m. to 8 p.m. Kapag 10:01 a.m. hanggang 4:59 p.m., yun ang tinatawag na window hours. Pwede ka na nga makadaan sa mga public roads sa Manila. Nga lang pwedeng dumaan sa Makati dahil walang window hours doon. Ayan na, papasok na kami sa Manila Ocean Park at sa Hotel H2O. Saktong-sakto nga na anniversary rin namin at gusto talaga namin na madala si Jobin dito. Ito nga pala yung mga parking rates nila. Pero dahil magho-hotel kami, pay na rin namin to. May isa kaya yung bayaran dito? Sir, sa third floor po yung front desk. Papuntang hotel, ma'am. Ma'am, pagpunta dito, ma'am, akyat kayo ng stairs, left entrance. Then sa likod ng cafe may elevator po. Third floor po yung hotel. Then assist na po nila kayo sa check-in. Dito drop off lang. Drop ng gamit po dito. Okay, sige. Thank you. Welcome po. Kung mag-hotel pala kayo, dun pala kayo pumunta sa bandang kanan ng parking. Bukod nga sa mas malapit ito sa drop-off ng hotel, mas kaunti nga lang din yung nagpa-park dito. Bago na nga muna kami pumanik sa hotel, kumain muna kami sa kotse. Para pagka-check-in nga, magdilibot-libot na kami. Dinala na nga rin namin yung bike ni Jobin in case na mapagod siya. Dahil first time nga namin magsa-celebrate ng aming anniversary ng magkasama, gusto nga namin pati si Jobin ay mag-e-enjoy. Habang naglalakad nga kami dito sa may parking, meron nga kaming nakita dito itong basketball court at playground. Ito nga pala yung lugar kung saan pwedeng i-drop off yung mga gamit. Meron din dyan nag-a-assist. Pero hindi na nga kami nagpa-assist dahil konti lang naman yung dala naming gamit. Bale, yung ramp nga pala na to ay sa likod lang ng drop off. Kung may digulong ka, wheelchair, or stroller na dala, mas maganda nga dito ka na lang dumaan. At ito na nga pala yung pinakaharap ng Manila Ocean Park. Yung nakikita nyo nga booth sa kanan yung bilihan ng ticket. Bale, dalawa nga pala yung entrance ng Manila Ocean Park. At dito nga sa kaliwa, yung mga guests or yung magche-check-in sa hotel. Bale, dito nga pala makikita nyo na yung pinakaloob ng Manila Ocean Park. Tara, pasok na tayo sa Hotel H2O. At dito pa nga lang sa lobby nila, yayamanin feels na. Ang ganda ng chair and tables nila. Bale, nasa third floor nga pala yung pinaka-hotel nila, kaya naman pumanik muna kami. Kung magche-check-in nga kayo sa hotel, mas maganda nga na magpabook muna kayo online. Dahil nga mas makakamura kayo kaysa mag-walk-in. Bale, yung pinili nga pala namin na room category is yung Bayview room. At dahil rainy season pa nga, ay na-avail namin siya ng 5,499 pesos. Included na nga dito ang breakfast for 2, Manila Ocean Park ticket for 2, hot bed treatment or full body fish spa for 2. Hotel H2O also offers aqua-themed rooms, 37-inch LCD television, Wi-Fi, access to the gym, and syempre, outdoor jet pool. Na ipapakita ko nga sa mga susunod ko pang video. Ang standard check-in nila dito is 2 p.m. Ang check-out naman nila kinabukasan is 12 noon. Dahil nga alauna ay nandito na kami, maghihintay muna kami sa kanilang club lounge. Medyo mainit nga lang dito dahil nasira daw yung aircon nila. At habang naghihintay nga na pag-usapan namin kung ano yung una naming pupuntahan sa mga 8 attractions. Ang sabi ko nga, ang unahin namin yung Oceanarium. Dahil yun nga yung pinaka-highlight ng Manila Ocean Park. At ito nga pala yung top view ng Manila Ocean Park. Bandang alauna na to ng hapon, kaya medyo konti lang yung tao. Puro mga nasa loob na sila. Dahil nga medyo mainit pala doon sa naupuan namin kanina, lumipat ulit kami ng upuan. Naghanap naman kami nung may electric fan. Dahil nga may libre kaming 2 tickets for spa or treatment. Kailangan pala nagpapaschedule ka agad dito sa Zensu Eco Spa para alam mo kung anong oras ka babalik mamayang gabi. Dahil nga ang schedule nila ay 1 p.m. to 9 p.m. lang. At nagpa-schedule nga kami ng 7 p.m. Bale, after nun, kinuha na nga pala namin yung keycard namin doon sa may front desk. Wow! Ang ganda!
At napatalo na nga si Mr. sa kama. Ang ganda talaga dito. So, room tour tayo. Ayan yung itsura ng room namin. Merong dalawang Tubig. so, ayan may mga kape, sugar, creamer, and then may electric kettle na din. Tapos dito, meron siyang TV na parang aquarium. Tapos, bed namin, dalawa. And then, dito naman sa right side, meron siyang sink. Ayun, si Daddy. Binukas na yung bay view. Yung room namin, bay view. Wow! So nice! Wow! Ano yon? Sheep. Sheep? Ang ganda! Paulit-ulit ako pero napakaganda talaga dito, promise. Ulitin nga natin yung pag-open ng cortina para aesthetic. Love you. Love you. Ito nga pala sa complementary na mga kape, meron palang cabinet dito at may mini ref. Ka-open na ba siya? Hindi pa. Okay. Tapos punta naman tayo sa CR. Hindi ako nagkamali, ah. Ayan, may... Ano ba tawag dito? Shower. Raindrop shower. Tapos, ayan siya. Sa banyo, merong shampoo and conditioner and soap. Very good. Soap. Yes. Soap. Tapos, sa kabila naman, toilet. Up, dirty. Don't touch. Okay. Close. Toiletries nila, meron silang libreng toothbrush, soap, towel. Tingnan naman natin sa kabilang drawer. May blower. Yan. Blower. Okay. Ako ng aming mga toiletries. Yan. Para in case na kulang o walang toiletries dito. Sa TV, ayan. Yung mga menu, guest feedback for rooms, and meron din dito silang nakatagong outlet. Ito pala yung menu nila sa room service. Ay, makan. Tapos between bed, meron din sila dito telephone, tapos sa cabinet niya may Bible and flashlight. Naman ang pintuan dito yung cabinet. Tingnan natin yung ay wow, may light pa. At meron din silang bulb. Tapos may mga hangeran. Mamaya lalagay natin dito yung mga damit natin. Meron pang drawer. Kabila naman. Oops. Yan. More space pa. What's this? Ano kaya ito? For shoes ba to? Or ano? I don't know. Lagay ko yung yogurt ni Jobin sa ref. Oh. Malamig siya. Ka-open na. Mga water. Yan. Yogurt. Malamig naman. Konti. Naka-open na pala siya. Yung asawa ko, pumunta lang pala dito sa Manila Ocean Park para matulog.
Ganda ng view. At ito na, hinayos ko na yung aming pantry. Ito, binawal lang namin to kaya may sipit pa. Jobin! Hey! Sino yan? Libre nga lang yung kape nila dito at kung gusto mo pa nga humingi, tawag ka lang doon sa front desk at sila na yung magde-deliver dito. Baon nga lang ako ng Energen dahil ina-acid ako sa kape. Merienda lang kami saglit at bababa na kami later. Thank you for watching. See you sa part 2 and follow for more informative videos.